So ito, ang nangyari din kay Torre, same din yung nangyayari kay Tatay Digong. Ito na ngayon yung tinatamasa ni Torre, na binudol ho talaga siya. Pinakinabangan siya, tama yung sinasabi ni Bato. Kahit naman sa akin yan, masakit yan, lahat sinunod ko eh. Prinumot mo nga ako, pero ito naman, hindi naman uminit yung puwet ko, tinanggal mo agad ako eh. So ito yung ugali ng mga Marcos. Sana natuto ka dito, Torre. Ito talaga ang Marcos family. Pagkatapos ka mapakinabangan nila, itatapon ka na parang basahan sa basurahan. Useless ka, wala kang kwenta sa kanila. Zero ka. Pagkatapos ka gamitin ng harap-harapan, ito yung nangyayari kay Torre. Alam mo, Torre, kung ako sa'yo, kumanta ka na lang. Lahat ng kababalagan ng gobyernong Marcos, alam ni Torre, na kailangan kumanta ka simula sa kay OGC, Pastor Apollo Sikibuloy, kay Tatay Digong, lahat-lahat, kay Inday Sara, alam yan ni Torre. Ano, bigyan na ba natin ng microphone? Ano, magic sing? Gusto mo, Torre? Kasi maunahan ka dito, Torre, ha? Okay, one of the reason kung bakit tinanggal, galing naman yan kay Junvic. Ang sabi, ay dapat daw yung NAPOLCOM at PNP magkakaintindihan, no? Kailangan align, hindi pwedeng magkaiba. So ito yon at DILG. So ito yung reason na nirevisa nga ni nag-revamp itong si Torre, may ginawang revamp, mayroon pang tinanggal. Ngayon, hindi nagustuhan dahil hindi nagpapaalam sa Department of Interior and Local Government. Kaya pinalitan siya. So ngayon, kilalanin muna natin kaunti yung background ng pinalit. Ayan po, itinapon pala ho ito ni Torre si Nartates sa Mindanao. Si Torre ang nagtapon ito sa Mindanao. So ngayon, mukhang nagreklamo yata si Nartates. Aba, taga Ilocos pala ito, di malas mo. Yan po yung pumalit kay Torre. Si General Jose Melencio Nartates Jr. Kalas 1992 sa PME, Tunglao Diwas. NCRPO Regional Director, ayan. Nagiging Deputy Chief for Administration, o Second in Command. Yan, next kay Torre nga. At ginawang Head of Area Police Command for Western Mindanao. Itinapon sa Mindanao ni Torre. Yung itinapon sa Mindanao, nagiging PNP chief. Aray ko, ito masakit dyan. Galit na galit si Torre, Manuel ka, wag kang kukupal. So, nangyari na nga pagdududa ni Torre, siguro, papalitan ako nito. Pinalitan ka talaga. Oh, ito, Merese. Ang tawag dyan sa'yo, Torre, Merese. Okay. So, punta tayo doon sa sinasabi pa, no, na si Torre di umano, kasi nag-open man si Junvic, ang sabi, ay open daw ang panggulo, na bibigyan ng iba pang posisyon itong si Torre. So, anong posisyon? Parang pampalubag loob lang. No, sige Torre, mag-early retirement ka na, lahat ng benepisyo mo makukuha, meron ka pang posisyon na makakuha sa gobyerno. Mukhang pampalubag loob. Pakinggan natin yung sinasabi ni Torre, ni Junvic Remulla. Vic! At tika lang ha. Naping ko lang ha. Mas maganda may video para masaya. Tika lang. Hours, hindi ko pala na-add. Mahirap pag live ba? Sige guys, palike nga muna guys. Oh, ito yan. Oh. Okay. So, i-play natin para at least may basehan tayo bago tayo magkomento. Palike nga guys. Kasi mahirap na magkomento, walang basehan. No? Pasok. That will be taken by the NAPOLCOM. However, I was privy to a conversation that the President is considering him for another post in government. And we will know soon if General Torre will accept. Okay. So, bibigyan po ng ng iba pang posisyon. So, bukas daw, itong si Bongbong Marcos, ayon kay Junvic, nabibigyan si Torre ng iba pang posisyon. Ito ay parang pampalubag loob lang ho ito. Maraming haka-haka. Ang sabi daw,
ay si Torre ay magiging NBI Director. Marami rin nagko-comment, si Torre daw ay gawing DPWH Secretary. Mukhang hindi man makukuha ni Torre yung DPWH kasi nandyan si Magalong. Baka si Torre pwede sa Department of Agriculture, magaling magtanim eh. Magaling ang bumuhay ng patay si Torre, di ba? Magaling magtanim si Torre, kaya pwede ito sa magsasaka. Ayan, Department of Agriculture. Ngayon mukhang malabo si Torre magiging National Bureau of Investigation. Sa qualification pa lang, sablay dyan si Torre. Sa NBI, magiging NBI Director. Hindi pala basta-basta lang itong posisyon ng NBI. Kasi matindi po ang mga kwalifikasyon nito, guys. Ayan, qualification ng NBI Director, natural born Filipino citizen, at least 35 years old, member of the Philippine Bar Council. Ayan, 10 years. Practice of law. Private in public. Proven integrity and experience in law enforcement. So, pasok dyan si Torre. Sayan, must not have been convicted of any crime. So ngayon, tatabla dito si Torre sa pagiging abogado. Kailangan mga abogado at hindi lang basta-basta na abogado ka. Kailangan nag-practice ka bilang isang abogado. 10 years, I think 10 years to 15 years eh. Dapat nakipag-practice ka, pagka-abogado, nagkaroon ng trial, nagiging trial lawyer ka. Yun po yung mabigat dyan. Pero, iwan ko lang kung hindi mikos-mikos ito. Department of Health nga, militar, ginawang Department of Health Secretary, di ba? Di ba, CBBM? Sino ba yung militar na pinalit, nagiging DOH? Di ba kay BBM yung time, di ba? Walang imposible, pero pag tinignan mo po yung kwalifikasyon sa pagiging NBI Director, isa lang yung pumasok kay Torre doon, pagiging investigador. Malabo kasi kailangan abogado ka. So mukhang hindi siya papasa doon. Pag DPWH, wala na, kung ano ni Magalong yun. Huwag ka nang mangarap, Torre. So ano po ang posisyon? Na posibleng i-offer kay Torre pampalubag loob lang na hindi ito maghurumentado at hindi ito kakanta. Kasi nasaktan talaga siya dito. Hindi pa nagpa-interview kasi mga antsawa naman natin yan. Alam niya, sasabihin, hindi mal itong mga DDAs, naghihintay na naman ang statement ko. Talaga, naghihintay kami. Ayon nga ako kaya Senator Ronald Bato de la Rosa, walang forever. Pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Just gusto siya na ulang forever. That's the reality sa serbisyo. No? Anytime you can be relieved. So, you have to be ready. You have to be ready. Pero, sir, now, may mga haka-haka lang pero I don't want to speculate further. Bahala na. Kung sila na, ang Malacanang na dapat ang magbigay ng paliwanag. So, hintayin na lang natin. Actually, sanay na ang PNP dyan sa mga mabilis na turnover ng liderato. Sanay na ang PNP dyan. As PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the mga unexpected na mga pangyayari during my time. I am going to share with you the relationship was between the chief PNP and the president. Whatever the president orders, I follow it. So, wala ko nakikitang I don't know about abuso. Hindi ako masyado alam ng abuso ng sabi. Matina. Masahan nyo. He is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Class 92. The power to appoint
undesignate officers to different positions lies with the chief PNP. As far as I know. Pero hindi nyo ginawa yun, sir, ng time niya. Ginawa ko yan. Oh. Ginawa nyo rin. Ginawa ko yan. But of course, with the clearance from Malacanang. Okay. Ayan o. Yung ginawa ni Torre na pag-revamp ng mga tao, ginawa rin pala ni Senator Bato. Pero nagpaalam. Ito si Torre kakaiba. Ginawa pero hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam kahit sa DILG. Kaya nga meron pong lumalabas ngayon na ang dahilan daw ng pagkasibak ni Torre ay si John Vic Remulla. Yung DILG. Sabi man ni John Vic, wala akong alam dyan eh. Nagre-revamp yan si Torre. Walang kinalaman. Wala akong... Kaya nagkontrahan sila ngayon na Pulcom ito laban kay Torre. Si Torre pinagkaisahan nila ngayon. Yun ang maliwanag dyan. Si Torre pinagkaisahan ng DILG na Pulcom ng mga nakapalibot kay BBM. So kasi may nakita naman talagang base yan. At nagmatigas si Torre. Talagang ipinagpatuloy pa rin niya yung kagustuhan niya. Ngayon, walang forever. Wala ho talagang forever sa posisyon.